Si Toto ay isang malakas pero mahiyain na bayani na nangarap na talunin ang Demon Lord kasama ang kanyang grupo na binubuo ng 3 magagandang babae. Ang hindi niya alam ang mga babaeng ito ay mga assassin na may kanya-kanyang dahilan para patayin siya. Sa kabutihang palad ay sobrang lakas ni Toto kaya hindi siya tinatablan ng mga biglaang pag-atake nila. Sa pagdaan ng panahon ang mga dating gustong pumatay sa kanya ay unti-unting nahuhulog ang loob sa kanya at ang problema lang, sobrang mahiyain si Toto para harapin ang biglaang atensyon mula sa mga ito. Sa kailaliman ng mundo ng mga demonyo ay binigyan ng hari ng demonyo ang kanyang anak na si Sil ng isang pagsubok para mapatunayan ang sarili bilang ganap na adult. Ipinaliwanag ng hari na sa lahat ng bayani na gustong talunin siya at isa ang tunay na namumukod tangi sa lakas. Ang misyon ni Sil ay patayin ang bayani na iyon at kapag nagtagumpay siya, kikilalanan siyang tagapagmana ng trono at binigay ng hari ang lahat ng impormasyon tungkol sa target niya at masiglang lumipad si Sil, iniisip na madali lang patayin ang isang bayani at baka masarapan pa siya sa paglalakbay sa mundo ng tao. Samantala sa isang lungsod ng tao ay isang assassin na may temang paniki na si Anemone ang tumatanggap ng bayad para sa huling misyon niya. Lumapit sa kanya ang mga tauhan niya at binigyan siya ng panibagong misyon, kailangan niyang patayin ang isang bayani habang nagpapanggap bilang isang pari. Naasar siya sa utos at sinabing bahala na ang kliyente na kahit gaano pa kalaki ang bayad ay hindi siya papayag, pero nang malaman niyang 1,000,000 ginto ang kapalit at agad siyang nagbago ng isip. Sa ibang lugar naman ay isang dominatrix na si Goa na nag-e-enjoy sa pagpapasuko sa mga malalakas na lalaki at siya ay nababagot na, dahil wala nang makakalaban sa kanya na kayang tumagal at doon sinabi ng kanyang mga tauhan na may nahanap silang perpektong target. Sa hindi inaasahang pagkakataon at iisa lang pala ang target nilang lahat na si Toto na may sarili nang ang problema habang nangangarap maging bayani na gustong makasama ng lahat, isa siyang mahiyain at socially awkward na lalaki na hirap makipag-usap sa ibang tao lalo na't sobrang macho ng katawan niya. Maging ang itsura niyang laging kabado ay nakakatakot para sa mga normal na tao kaya't tinatakbuhan siya bago pa siya makapagsalita. Nadismaya si Toto dahil hindi pa siya nakasama sa kahit anong grupo pero habang pauwi na siya, biglang bumaliktad ang kapalaran niya. Dumating ang 3 assassin at sinabi sa kanya na narinig nila ang tungkol sa kanya at gusto nilang sumama sa grupo niya. Agad nagkabigayan ng tingin sina Sil at Ankitang ayaw nila sa isa't isa. Samantala si Goa ay okay lang sa kahit ilan pa ang sumama. Nagulat ang mga tao sa guild at 3 magagandang babae ang gustong sumama sa awkward at tahimik na lalaki. Para kay Toto ito na ang pagkakataon niya at matagal na siyang mag-isa, kaya handa na siyang sumama sa kahit sinong tumanggap sa kanya. Habang pinapanood ang lahat at inudyok ng ibang adventurers ang mga babae na huwag kay Toto at sumama na lang sa kanila, pero buong tapang na sinabi ni Goa na ibinigay na niya ang puso't kaluluwa niya sa bayani at hinawakan niya ang braso ni Toto at sa mismong sandaling iyon, nag-short circuit ang natitirang 2 brain cells ni Toto at nawalan siya ng malay habang nakatayo pa. Naguluhan ang mga babae kaya't ipinaliwanag ng mga regular sa guild na sobrang mahiyain si Toto lalo na sa harap ng mga babae. Nakita ito ni Goa at An bilang pagkakataong maaaring gamitin laban sa kanya, pero si Sil ang unang kumilos. Gumamit siya ng mahika para buhatin si Toto sa ere at lumipad palabas ng bubong ng guild at agad na sumunod si Goa at An. Hindi pa nila alam kung anong gusto ni Toto pero ang mahalaga ay nasa labas na sila ng lungsod. Biglang binunot ni An ang grenade launcher at pinaputukan si Toto pero naiwasan ito ni Sil at hinarang ang natitirang mga bala gamit ang magic barrier. Sandaling tumigil ang habulan at sinabi ni Goa na oras na para gamitin ang sarili niyang potion para gawing alalay sa kanya ang 2 babae bago niya harapin si Toto. Kasabay nito ay palihim na nagcast si Sil ng summoning spell sa lupa para tumawag ng isang malakas na halimaw. Naghahanda ng magbanggaan si An at Sil kahit hindi pa nila nararating si Toto kaso biglang pumagitna si Goa at nagsabing ceasefire muna parang si Trump daw kamakailan, napilitan si An at Sil na makipag-usap. Pero sa oras na ibinaba nila ang kanilang depensa at bigla silang nanigas na lason sila ng espesyal na pabango ni Goa na may pampamanhid, ipinagmamalaki ni Goa ang likha niya pero binalaan siya ni Sil na malaking pagkakamali ang pagkasira ng summoning spell niya, dahil doon ang halimaw na tinawag niya ay siguradong magwawala. Biglang lumitaw ang isang makinang na magic circle sa lupa at mula rito ay lumabas ang isang itim na dragon na may 8 paa. Isang sulyap lang ang ginawa ni Goa at agad siyang tumakbo palayo dahil ang totoong laban ay hindi talaga para sa kanya.
Sa kanyang gulat ay nagawa ni Naan at Sil na kumilos kahit na paralyzed pa sila, hinawakan nila ang mga paa ni Goa at tinatakot siyang ibigay ang antidote kung gusto pa niyang makaligtas at habang nagtatalo silang tatlo ay papalapit na ang dragon. Bago pa man sila kainin nito ay biglang dumating si Toto at winasak ang ulo ng dragon gamit lang ang isang suntok, napanganga ang mga babae sa nakita nila at pagharap ni Toto sa kanila. Inaasahan nilang magsasabi siya ng isang cool at heroic na linya yung bagay sa isang bida. Pero dahil sobrang mahiyain si Toto na wala siyang masabi at kahit ganoon ay pinuri pa rin siya ng mga babae dahil sa pagligtas niya sa kanila, nang yakapin nila siya bilang pasasalamat ay nag-short circuit na naman ang utak ni Toto at nawalan siya ng malay. Sandali nilang naisip na tapusin na siya, pero pinigilan sila ni Sil at inamin niyang talagang kahanga-hanga si Toto at may utang sila sa kanya. Sumang-ayon si Naan at Goa at iminungkahi ni Goa na bumalik sila sa lungsod at magkilala habang kumakain ng mga dessert. Agad na pumayag si Sil dahil mahilig siya sa matatamis at si Ann naman ay sumama na rin at gusto niyang malaman kung kaalyado ba o kalaban ang dalawa. Si Goa naman ay kunwari lang na magkaibigan pero balak niya silang tradeorin sa tamang pagkakataon. Pagdating nila sa lungsod ay nagdesisyon silang ipakilala na ang sarili sa isa't isa at sabi ni Sil na isa siyang mage. Si Ann ay patuloy pa ring nagpapanggap bilang isang pari at si Goa naman ay nagpakilalang isang dancer na gusto lang magsaya, nang kay Toto na ang pagkakataon at gusto niyang magmukhang cool at relaxed pero ang naibulalas lang niya ay mahina niyang sinabi na protektahan niya sila at masaya siyang makatrabaho sila. Biglang niyakap ulit siya ni Goa ng sadya na dahilan para mawalan na naman siya ng malay para makapag-usap ang tatlo ng walang sagabal. Doon nila ibinunyag ang tunay nilang pagkatao at dahilan kung bakit sila naroon at iminungkahi ni Goa na magtulungan na lang silang patayin si Toto. Tumanggi si Ann at sabay sabing hindi sulit ang bayad sa stress ng pagpapanggap habang nakikipagkompetensya pa sa iba, pero hindi ito totoo at ang totoo ay pumupwesto si Ann sa mataas na lugar at naghanda ng sniper rifle para patayin si Toto habang wala itong malay at walang kalaban-laban. Pero habang naghahanap ng tamang anggulo na may ibang bagay na nakaagaw ng atensyon niya isang batang babae na ibinebenta bilang alipin, hindi niya matiis ito ay nagbato siya ng smoke bomb bilang panggulo at agad na sinagip ang bata. Binigyan niya ito ng pera at iginiit na tumakas na at huwag nang lumingon at pagkatapos noon, hinarap niya ang nagbebenta na ikinagulat niya dahil isa pala itong halimaw na walang ulo. Nagalit ang nilalang at ipinabatid na pagbabayaran niya ang panghihimasok pero walang sinayang na oras si Ann at sumugod agad, gamit ang bilis at lakas para durugan ito at nang ma-realize ng halimaw na delikado na siya, pinalabas niya ang buong lakas at pinakawalan ang mga berdeng tentacles sa direksyon ni Ann. Madaling pinutol ni Ann ang mga tentacle gamit ang kanyang armas pero laking gulat niya nang ma-regenerate ng halimaw ang mga ito at kaya pa nitong kontrolin kahit ang naputol na bahagi. Nagsimula nang makaramdam si Ann ng bigat ng laban at binalot ng halimaw ang sarili nito gamit ang mga tentacle na parang hindi na masusugatan. Sa mismong sandaling iyon ay dumating si Toto at sinuntok ito ng sobrang lakas na agad nitong winasak ang halimaw. Nagulat si Ann at tinanong kung bakit naroon si Toto at sabi ni Toto ay ipinangako niyang paprotektahan siya. Dahil sa sinabi ni Toto ay lalong lumalim ang nararamdaman ni Ann para sa kanya pero nang mapansin ni Toto ang kutsilyong hawak niya at magsisimula na sanang magtanong, agad itong iniiwas ni Ann sa pamamagitan ng literal na paghalik sa hangin isang flying kiss na tumama kay Toto at agad siyang nawalan ng malay. Nasa tabi lang pala sina Goa at Sil at palihim na nakikinig at pareho nilang tinawag na cringe ang ginawa ni Ann. Naiinis ay sinagot sila ni Ann at tinanong ni Sil kung bakit hindi na lang binaril ni Ann ang halimaw mula sa malayo. Ipinaliwanag ni Ann na kung nakita ng batang babae ang isang patay na katawan sa harap niya ay baka matrauma ito habang buhay at ayaw niyang maranasan iyon ng kahit sino. Matapang na ipinahayag ni Ann ang layunin niyang baguhin ang bulok na mundong ito. Pero para magawa iyon ay kailangan niya ng pera kaya't handa pa rin siyang patayin si Toto kung makakatulong ito sa kanyang layunin. Sinimulan niyang balutan ng mahika ang kanyang kutsilyo para saksakin si Toto pero biglang pumasok sa isip niya ang alaala kung paano siya iniligtas nito at doon siya nag-alinlangan. Habang nasa kalagitnaan ng enchantment ay tumigil siya at sa oras na tumama ang kutsilyo, kusa itong nabasag ng walang pinsala at pinalusot na lang niya ito at sinabing pagod lang siya at nag-alok si Goa na maghanap ng matuluyan, nagpareserba siya ng isang kwarto para sa kanilang apat. Sa mismong ideya pa lang na magkakasama sa kama ay nawalan ng malay si Toto sa sobrang gulat,
umalis agad si Anne na binanggit na hindi pa handa ang isip niya para sa kahit anong malala at si Sil naman ay wala talagang alam kung ano ang ginagawa ng matatanda sa loob ng kwarto kaya't umalis na rin. Naiwan si Goa kasama si Toto at tinurukan niya ito ng espesyal na serum at siguradong pagkatapos ng 5 minuto ay magiging alipin na ito sa kanya, pero pagkalabas niya mula sa paliguan ay walang nagbago. Para matukso siya ay sumayaw si Goa ng mapang-akit pero walang kahit anong reaksyon si Toto at naiinis na siya kaya't inilabas na ni Goa ang kanyang dominatrix mode at sinimulang hagupitin si Toto, sinisikap na buwagin ang kanyang loob at pinipilit ni Toto na labanan ito pero akala ni Goa ay unti-unti na siyang nagtatagumpay. Pagkatapos ay ginamit ni Goa ang isa sa mga signature skill niya at inutusan si Toto na dilaan ang kanyang paa. Pero sa halip ay bigla siyang nilundag ni Toto at ibinagsak siya sa kama at hindi sanay si Goa na siya ang nadomina pero laking gulat niya ay nagustuhan niya ito. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon ay natauhan si Toto at nang ma-realize niyang may kontrabida na literal na nag-aalok ng sarili sa kanya, nag-short circuit na naman ang utak niya at bumagsak sa kama at ngayon ay may mala-anime na pagdurugo ng ilong. Tinawagan ni Goa si Anne at Sil para ipaliwanag ang nangyari at nagdesisyon ang tatlong babae na gamitin na lang ang natitirang oras ng gabi para magbonding at mas makilala pa ang isa't isa. Nagising si Goa at napansin niyang nagising na din ang iba at tinukso siya ng mga ito dahil late siya nagising. Giit ni Goa na masyado lang komportable ang kama kaya siya napasarap ng tulog at itinuro niya na natutulog pa rin ang bayani. Napansin nila na may nosebleed ito habang natutulog at nagtaka sila kung baka mamamatay ito sa sobrang pagdurugo. Bigla nilang naisip na pagkakataon na nila ito at naghanda silang patayin ang bayani at isa-isa nilang sinabi na sila ang papatay dito. Pero biglang nagising ang bayani kaya itinago nila ang kanilang mga sandata. Binati nila ito ng magandang umaga habang nakadikit ang mukha nila sa kanya kaya't nawalan ulit ng malay ang bayani sa sobrang lapit nila. Pagkatapos noon ay sabay-sabay silang nag-almusal at naghanda na para sa paglalakbay, binanggit ni Goa na oras na para simulan ang adventure. Nagtaka naman si Toto kung talagang para sa kanya ba ang ganitong buhay lalo na't ang unang ginawa niya sa umaga ay mahimatay. Tinanong siya ni Sil kung may problema at inisip niya sa sarili na hindi siya dapat mag-isip ng ganon, naalala niya ang pangako niyang paprotektahan ang mga babae kaya't ipinangako niya sa sarili na gagalingan niya. Tinanong siya ni Anemone kung saan sila pupunta at sabi ni Goa na may isa silang lugar na kailangang puntahan bago ang iba pa at ito ang Adventurers Guild. Pagdating nila sa guild ay binigyan sila ng form ng receptionist para maging opisyal na party. Kailangan nilang isulat kung sino ang magiging leader ng party at ang mga magiging miyembro at kung may dati na ba silang grupo. Sagot ng mga babae na ito ang una nilang party at nagpasya silang si Toto ang gawing leader. Nag-alangan si Toto pero isinulat pa rin nila ang pangalan niya bilang leader. Pagkatapos nilang isumite ang form ay nagpasalamat si Toto sa receptionist sa kakaibang paraan at binangga niya ang ulo niya sa mesa nito. Nagdugo ang mukha niya kaya natakot ang receptionist at maya-maya ay nilinisan siya ni Anemone at sinabihan na masyado siyang tense. Humingi siya ng tawad at nag-alala kung magiging mabuting leader ba siya. Maya-maya ay naging opisyal na silang party at sabi ni Goa na pwede na silang magsimulang mag-adventure at kung umabot sila sa rank A, makakakuha sila ng guild card at napansin niyang walang may alam sa kanila tungkol sa sinasabi niya kaya't ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang guild. Ipinaliwanag niya na may ranggo ang mga adventurer mula sa S-rank ang pinakamagagaling hanggang E-rank at ito ang mga baguhan pa. Sa ngayon ay nasa E-rank pa lang sila at nagtaka si Anemone kung makakakuha ba sila ng quest sa ganong ranggo. Pinaliwanag ni Goa na hindi pa sila pwedeng tumanggap ng mga malalaking mission tulad ng monster slaying, kaya kailangan muna nilang magsikap para tumaas ang kanilang ranggo at ipinakita ni Goa ang bulletin board at iginiit na makakahanap sila ng mga quest na nakapost doon, at pwede rin silang tumanggap ng mga quest direkta mula sa mga tao. Mas maraming quest na matatapos nila lalo na yung mga mahihirap mas mabilis silang umangat sa ranggo. Dagdag pa ni Anemone na sa ngayon ay limitado pa lang sila sa pagpatay ng slime at pangungulekta ng gamit. Nagtaka si Sil kung ilang araw ba aabutin bago sila makakaabot sa S-rank. Sabi ni Goa na inaabot ng ilang taon bago makarating sa S-rank ang isang karaniwang adventurer, kaya nagdesisyon si Anemone na wag nang sayangin ang oras at simulan na agad ang kanilang unang quest, pero pinigilan sila ni Sil at niyakap si Toto hanggang mawalan ito ng malay. Tinanong niya ang dalawa kung bakit parang seryoso silang gustong mag-adventure kasama ang grupong ito,
at pinapaalala niyang ang totoo ay dapat nilang patayin ang bayani at wala namang dahilan para mag-adventure pa sila. Sumang-ayon si Goa at ipinaliwanag na pwede naman nilang dalhin si Toto sa isang mapanganib na lugar at doon siya patayin. Binanggit naman ni Anemone na hindi na kailangang lumayo pa dahil pwede na nila siyang patayin ngayon din. Sabay-sabay silang naglabas ng kanilang mga sandata at iminungkahi ni Anemone na bigyan na lang nila ng isang araw ang bawat isa para subukang patayin si Toto. Pumayag si Sil at ipinaliwanag na madali lang naman iyon basta't hindi makialam ang dalawa. Sumang-ayon din si Goa at naisip niyang masaya rin naman maglakbay kasama ang tatlong ito kahit hindi magtatagal. Naglaro sila ng bato-bato pick para malaman kung sino ang mauunang susubok pumatay kay Toto at pagputol ng eksena. Nagising si Toto sa isang bench kasama si Sil. May gusto siyang sabihin sa kanya, may naisip siyang call na pwedeng sabihin pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Na-realize niyang kung hirap siyang makipag-usap sa isa lang sa kanila at imposibleng makasama pa niya sa paglalakbay ang tatlo. Tinanong niya si Sil kung nasaan sina Goa at Anemone at iginiit niyang umalis ang dalawa para humanap ng quest at siya ang naiwan para bantayan si Toto. Nagpasalamat si Toto at sinabi ni Sil na alam niya namang matagal na siyang naghahanap ng party members. Tinanong niya kung bakit ba gustong-gusto ni Toto mag-adventure. Para ba ito sa kasikatan o kayamanan, sabi ni Toto, at ang gusto lang niya ay magkaroon ng kumpiyansa sa sarili. Ipinaliwanag niyang kung matalo niya ang Demon King ay baka magkaroon siya ng lakas ng loob na makipag-usap sa ibang tao. Naalala ni Sil na noong nasa Demon Castle pa siya ay pakiramdam niya ay napag-iiwanan siya ng mga kasabayan niya. Lahat sila nakatapos na ng Ceremony of Independence pero siya ay hindi pa. At naisip ni Toto na baka gusto rin ni Sil na mag-improve at iginiit ni Sil na dapat pareho silang magsikap para mapabuti ang sarili. Pero dagdag niya na sa tingin niya si Toto ang mamamatay ay hindi ang Demon King at humingi ng tawad si Toto at sinabing ibinunyag niya noon na protektahan niya sila, pero palagi siyang nawawalan ng malay at naalala naman ni Sil kung paanong pinatay ni Toto ang Spider Dragon at sinabi niyang naprotektahan na sila nito. Sa sobrang tuwa sa papuri ay nahimatay ulit si Toto. Samantala ay nanonood pala sina Goa at Anemone mula sa di kalayuan at napansin nila na sobrang cute ni Sil. Nagtaka si Anemone kung baka na in love ito kay Toto pero agad niyang binago ang usapan at tinanong kung nakahanap na ba sila ng quest. Binanggit ni Goa na tinanggap nila ang isang quest mula sa isang blacksmith. Kailangang pumunta sa Spring Cave para mangolekta ng iron ore at pinagmasdan niya ang quest at umaasa siyang hindi siya mahaharangan ng dalawa. Siniguro nila na hindi sila makikialam at tinanong ni Anemone kung handa na ba si Goa. Sabi ni Sil na handa na siya pero tinanong siya ni Anemone kung talaga bang kaya pa ba niyang patayin si Toto kahit na parang naging malapit na siya rito. Sabi ni Anemone na pwede naman siyang pumalit kung gusto ni Sil pero agad iginiit niya na hindi na kailangan at pareho silang naging palaban ang tono, kaya pinigilan sila ni Goa at sinabi na lumakad na lang sila. Sa ibang eksena ay papunta na sila sa Spring Cave at sabi ni Toto na hindi ito sikat na dungeon at may E-level lang ito at walang hirap. Pagdating nila doon ay napansin nilang wala ni isang tao sa paligid at kinakabahan si Toto dahil ito ang kanyang unang quest, pero naisip niyang mas mabuti na ito kaysa sa pressure na makasama ang tatlong babae. Ipinaliwanag ni Sil na wala siyang dapat ipag-alala, kailangan lang nilang mangolekta ng iron ore at pwede silang mag-relax habang ginagawa ito. Pero binanggit ni Toto na siya ang mangunguna at pinaalalahanan ang lahat na sumunod sa kanya habang pumapasok sila sa dungeon. Habang naglalakad sila ay tinanong ni Goa si Sil kung paano niya balak patayin si Toto. Tinanong din ni Anemone kung magpapatawag na naman ba siya ng malaking halimaw, pero sabi ni Sil ay masyado ng OA yun para sa isang baguhang bayani kaya't mas mabuti pang subukan ang mga classic na paraan para sa unang laban ni Toto. Bigla namang lumitaw ang isang slime at sabi ni Anemone kahit isang ordinaryong villager ay kayang pumatay nito. Dagdag naman ni Sil na totoo yun sa ngayon at maya-maya pa ay dumami ang mga slime at sabi ni Sil ay titignan daw niya kung gaano talaga kagaling ang bayani. Pero duda si Anemone na may makikita silang magandang laban mula sa mga mumunting slime na to, at siguradong hindi sapat para mapatay si Toto at nang umatake ang mga slime ay tinapos agad ni Toto ang bawat isa gamit lang ang isang suntok. Madali niya silang pinabagsak at ipinaliwanag sa mga babae na manatili lang sa likod at siya na ang bahala na sumilip sa unahan. Iginiit ni Goa at Anemone na inasahan na nila ito kaya nagtanong sila kung ano na ang plano ni Sil ngayon. Tinanong ni Sil kung hindi ba nila napansin na suntok lang ang ginagamit ni Toto sa pakikipaglaban at sinabi nila na napansin nila iyon at sa tingin nga nila ay kahanga-hanga.
pero ipinaliwanag ni Sil na pwede nilang gamitin iyon laban sa kanya. Na-realize ni Anemone na balak ni Sil na pasasabakan si Toto sa halimaw na immune o may resistensya sa physical damage. Sigurado si Sil na isang mas malaki at mas malakas at mas malagkit na slime ang kayang pabagsakin si Toto. Giit ni Goa na ang talino talaga ni Sil pero binanggit din niya na ibang klaseng plano ang nasa isip niya nang sinabi niyang slime ang gagamitin niya. Hindi naman na-gets ni Sil kung ano ang ibig niyang sabihin at tinanong ni Anemone kung may ganoong kalakas na slime ba talaga sa dungeon na to. Sagot ni Sil na wala kaya naman gagawa siya ng sarili niyang bersyon at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pag-isahin ang mga slime na napatay ni Toto, at naging isang higanteng slime na kulay pula. Nagulat ang mga babae at tinanong siya kung anong klase ng skill ang ginamit niya at sagot ni Sil, isa itong uri ng reinforcement magic at nagtaka si Sil kung gaano kaepektibo ang mga suntok ni Toto laban sa Slime Emperor, samantala ay nagtataka si Toto kung saan galing ang slime na yon. Sumugod siya at sinubukan na suntokin ito pero nasalo lang ng slime ang lakas ng kanyang atake. Naalala ni Toto na matibay talaga ang mga slime laban sa physical attacks at napansin niyang naipit ang kamay niya sa katawan nito. Sinabihan siya ni Sil na mag-ingat dahil lulunukin siya ng slime ng buo kung hindi siya mag-iingat at naintindihan niya ito. Umaasa si Goa na hindi siya hihingi ng tulong at sinigurado ni Anemone na hindi ito mangyayari at sinubukan na kumawala ni Toto pero hindi siya makawala sa slime, kaya binuhat na lang niya ito at inihampas-hampas sa sahig. Pero hindi pa rin ito sapat para mapatay ang slime at naipit siya ng slime gamit ang malagkit nitong katawan. Akala ni Sil na panalo na siya pero sumigaw si Toto sa slime at sinabing bitawan siya nito at sa gulat ng lahat, nabasag ang slime sa piraso dahil lang sa sigaw niya. Gulat na gulat ang mga babae at nagtanong sila kung mapapatay pa ba talaga ang lalaking ito at tinanong ni Goa si Sil kung susubukan pa ba niya ulit pero sabi ni Sil, tama na muna sa ngayon at nagpa siya si Goa na hanapin na lang ang iron ore at pagputol ng eksena. Naghahanap na sila ng iron ore sa loob ng dungeon pero wala silang makita. Pagkaraan ng kaunting paghahanap si Anemone ang nakakita ng iron ore at sinabi niya na kailangan na lang nila ng gamit para hukayin ito, pero gumamit lang si Toto ng kamay para hukayin ang ore kaya't wala nang gustong magsalita patungkol sa lakas niya. Naghanap pa sila ng karagdagang ore at pagkatapos ay bumalik na sila sa blacksmith. Pagdating nila ay may isa pang lalaki roon na nagbebenta rin ng iron ore at mukhang mayabang ito kahit 3 piraso lang ang nakuha niya. Nang makita niyang walang dalang ore sina Toto ay ipinaliwanag ng blacksmith na ayos lang yun pero naging mayabang ang isang lalaki, ngunit ibinigay ni na Toto ang isang buong bag ng iron ore at natuwa ang blacksmith sa dami nito. Iginiit ng blacksmith na binibigay talaga niya ang quest na ito sa mga baguhang adventurer para matesting kung anong klaseng adventurer sila. Tinanong niya ang pangalan ni Toto at medyo nauuto si Toto sa pagpapakilala pero binanggit ng blacksmith na nakikita niya ang potensyal nito at hinikayat siyang ituloy lang ang ginagawa niya. Pag-alis nila ay tinanong siya ng mga babae kung paano siya naging ganito kalakas. Ang sagot ni Toto ay gaya rin ng sagot ni Saitama na nag-workout lang daw siya at hindi sila makapaniwala. Bigla namang lumapit ang lalaking mayabang kanina at iginiit na huwag silang magyayabang dahil lang nakahanap sila ng iron ore. Ayon sa kanya ay patay na dapat ang party nila kung nagkamali lang sila ng isang galaw sa dungeon. Naisip ng mga babae na sana ganoon din kadali patayin si Toto at sinabi pa ng lalaki na kalimutan na nila si Toto at sumama na lang sa kanya, pero tiningnan lang nila ito ng masama at walang reaksyon at doon ay natakot ang lalaki at tumakbo palayo. Binanggit ni Goa kay Toto na huwag pakinggan ang patutsyade ng lalaki at sigurado raw siyang malalampasan nila ito balang araw, pero sa isip ni Toto ay naisip niyang totoo rin ang sinabi ng lalaki na may dungeon na mababa lang ang level at slime lang ang kalaban pero nahihirapan pa rin siya. Na-realize niya na mahaba pa ang dapat niyang lakbayin at kung hindi dahil sa 3 babae ay baka hanggang ngayon ay wala pa rin siyang party. Kaya nagpa siya siyang maging mas maaasahang bayani para sa kanilang 3 at sinabi niya sa kanila na excited na siyang makasama pa sila sa mga susunod na paglalakbay at natuwa ang mga babae sa ibinahagi niya. Sa ibang eksena ay nasa bayan na ng 12 sina Toto at ang grupo at sabi ni Toto ay unang beses pa lang niyang makapunta roon. Binanggit ni Anemone kay Goa na siya na ang susubok kay Toto ngayon dahil pumalpak si Sil noong nakaraan, pero pinaalala ni Goa na dapat ay sa bato-bato peak nila ito pinapasyahan. Naglaro ang 3 ng bato-bato peak para malaman kung sino ang susunod na susubok kay Toto, at sa isip ni Toto ay mukhang sobrang okay ang samahan nila at pagputol ng eksena ay magkasama na sina Toto at Goa na naglalakad sa paligid ng bayan.
lahat ng tao ay napapatingin kay Goa at iniisip kung gaano siya kaganda. Tinanong ni Toto kung bakit silang dalawa lang at sabi ni Goa na may kani-kanyang lakad sina Sil at Anemone. Tinanong niya si Toto kung ayaw ba nito na magkasama sila at nahihiya na ibinahagi ni Toto na hindi naman ganun at sabi ni Goa, dapat daw subukan nilang tikman ang mga lokal na putahe habang may oras pa sila at napaisip tuloy si Toto kung date ba ito. Aniya sa sarili na huwag siyang mag-isip ng kung ano-ano at dapat ay mag-focus siya sa pagbabantay kay Goa, dahil tungkulin niya itong protektahan bilang bodyguard at kailangan niyang patunayan na maaasahan siya. Bigla namang sinabi ni Goa na simulan na nila ang date nila kaya't nahimatay si Toto sa gulat. Pinapanood sila ni Sil at Anemone mula sa malayo at na-realize nila na ang plano ni Goa ay dalhin si Toto sa isang date at hintayin na bumaba ang depensa nito. Nagduda si Sil kung uobra ba ito kaya't nagpasya siyang tikman na lang muna ang mga local sweets kasama si Anemone. Pagputol ng eksena ay nasa loob na ng isang tavern sina Toto at Goa at nagsimula sila sa isang toast. Nag-alangan si Toto sa pag-inom ng alak sa gitna ng araw pero sinabi ni Goa na mahina lang naman ito kaya ayos lang at sa isip ni Goa ay hindi ito simpleng date, isa itong pagkuha ng impormasyon at gusto niyang alamin ang pattern ng kilos ni Toto para makagawa ng plano. Pagkatapos uminom ni Toto ay nakatitig sa kanya si Goa at napaisip si Toto kung dapat ba siyang magsalita. Gusto sana niyang purihin ang pinili nitong inumin at pasalamatan ito pero pakiramdam niya ay hindi niya kayang magpakasmooth ng ganoon. Samantala ay iniisip ni Goa kung umapekto na ba ang alak kay Toto o hindi pero hindi niya mabasa ang mga ekspresyon nito, kaya sinabi na lang niya sa sarili na mukhang hindi umepekto at ibinigay niya kay Toto ang grilled harpy na may halong pampalito. Kinain ito ni Toto pero wala pa ring epekto at sumunod ay pinakain niya ito ng sandwich na may halong pampatulog na dapat sana'y magpapaidlip sa loob ng 1 linggo, pero wala pa ring epekto at kahit pa nalilito siya sa mga ekspresyon ni Toto. Maya-maya ay nasa labas na sila at nakaupo si Goa sa isang bench at iniisip niya kung ano na ang susunod niyang gagawin. Na-realize niyang mukhang immune si Toto sa lahat ng status effects at pakiramdam niya ay luging-lugi siya kung hindi tumatalab ang mga gamot kay Toto. Naalala rin niyang kahit ang skill niya ay hindi gumana sa kanya. Naisip niyang sa ganitong takbo ay hindi talaga siya mamahalin ni Toto at naalala niya noong bata pa siya, kung paanong tinakwil siya ng lipunan at dumating si Toto dala ang tsaa at diretsahang tinanong siya ni Goa kung mahal ba siya nito. Dahil dito ay nabilaukan si Toto at umubo ng dugo at tinanong niya kung anong ibig sabihin nito pero agad ginamit ni Goa ang kanyang skill at sinabi sa kanya maging aso nito. Pilit nilabanan ni Toto ang skill niya at iginiit na hindi siya pwedeng maging aso dahil dito ay halos mapaiyak si Goa. Nagsimula siyang umiyak at ipinaliwanag kay Toto na sana ay huwag siya nitong awayin. Sabi ni Toto ay hindi naman ganoon pero nahirapan siyang hanapin ang tamang salita. Sa huli ay sinabi niya na ayaw niyang maging aso niya dahil hindi niya ito maprotektahan kung ganoon. Kinagat niya ang sarili niyang kamay para manatiling kontrolado ang sarili niya at ipinaliwanag niyang hinding-hindi niya ito kamumuhian. Idinugtong pa niya na mas mahalaga sa kanya si Goa kaysa sa magiging asawa niya at pareho rin ang halaga ni Sil at Anemone. Tuwa-tuwa si Goa nang marinig ito at taos-pusong nagpasalamat sabay nawalan ulit ng malay si Toto at napansin ni Goa ang sugat sa kamay nito at naisip niyang totoo talaga ang sinasabi ni Toto at muli siyang nagpasalamat. Pagputol ng eksena ay nagising si Toto at sinabi ni Goa na oras na para makipagkita sa iba at napansin niyang bumalik na sa normal si Goa at nakabandage na rin ang kanyang kamay. Iginiit ni Goa na nagpapasalamat siya sa sobrang sincere na reaksyon ni Toto sa biro niya at nakiusap na huwag niyang ikwento ito sa iba. Pagkatapos ay binigyan siya ni Goa ng flying kiss kaya't nawalan na naman siya ng malay. Paglipat ng eksena ay nakipagkita na sila sa iba at ibinalita ni Sil na may nakita siyang lugar na masarap ang cake at niyaya silang sumama. Bumubulong si Anemone kay Goa na mukhang hindi gumana ang plano niya pero sabi ni Goa ay nag-enjoy naman siya at paglapit niya kay Toto, binanggit niyang dapat ay mag-share sila ng kwarto ngayong gabi at nawalan ulit ng malay si Toto. Naisip ni Sil na mukhang naging malapit na talaga ang dalawa at nagtataka sila kung simpleng date lang ba talaga ang nangyari. Kinabukasan ay ipinaliwanag ni Anemone sa lahat sa ina siya na ang susubok ngayon, nagtaka si Sil kung hindi ba sila magbato-bato pick ngayon.
Paliwanag ni Anemone ay hindi na kailangan dahil ang buong plano ay para mabigyan ang bawat isa ng patas na pagkakataon, at dahil tapos na sina Goa at Sil siya naman ngayon at sabi ni Goa na kapag natapos na ang turn ni Anemone, kumpleto na ang ikot at pwede nilang ulitin lang ang cycle sa susunod. Pero binanggit ni Anemone ay wala nang susunod pa dahil matatapos na raw ang laban ngayong araw na ito. Hindi interesado si Sil sa mga kadramahan ni Anemone at ipinaliwanag niyang maghahanda na siya para sa round niya bukas. Sumama naman si Goa sa kanya at binati si Anemone ng good luck. Hindi natuwa si Anemone na parang sigurado silang babagsak siya kaya pilit niyang patutunayan niyang mali sila. Pagputol ng eksena ay magkasama na sina Sil at Goa sa bayan at tinanong ni Goa kung gusto ba ni Sil kumain ng kung anuman pero tumanggi si Sil. Hindi raw siya bibigyan ng pagkakataong lagyan ng gamot dahil marami na raw siyang nakain na matatamis kahapon. Tinanong ni Goa kung natikman ba niya ang Rendezvous ice cream na sikreto raw na specialty ng bayan at naging interesado si Sil sa narinig. Samantala sina Anemone at Toto ay nasa gubat para sa isang quest na may kinalaman sa pangungulekta ng halamang gamot. Tinanong ni Toto kung nasaan sina Goa at Sil at sabi ni Anemone ay sumakit daw ang tiyan ng dalawa kaya't nagpapahinga muna sina Goa at Sil sa kanilang mga kwarto. Binanggit ni Anemone kay Toto na huwag siyang mag-alala dahil simpleng quest lang ito ng pangungulekta ng halamang gamot at makakatulong din ito sa kanila. Nagpasya silang simulan na ang pagkuha ng mga halaman pero habang naglalakad ay tahimik lang silang dalawa. Pareho silang iniisip kung ano ang pwedeng pag-usapan at sa isip ni Anemone ay hindi naman talaga siya palakwento at hindi rin nakakatulong ang pagkukunwari niyang parang isang pari. Si Toto naman ay naiilang dahil ngayon lang siya napag-isa kasama si Anemone, kaya mas kabado siya kaysa dati. Samantala ay makikita sina Goa at Sil na kumakain ng ice cream sa shop na nabanggit ni Goa kanina at pareho nilang nasabing masarap ito. Giit ni Sil na magaling si Goa sa pagpili ng matatamis at nagbiro pa siya na baka hindi na niya kailangang patayin si Goa. Ngumiti si Goa at nagpasalamat sa kanya. Pero ipinaliwanag ni Sil na hindi gagana sa kanya ang mga gamot ni Goa dahil gumagamit siya ng spell na proteksyon laban sa status effects. Tinanong niya kung malinaw na ba ngayon ang hierarchy nila sa party at sagot ni Goa ay hindi siya sigurado dahil hobby lang naman niya ang mga gamot. Ang totoong alas daw niya ay ang skill na hindi pa niya ginagamit. Biglang lumapit sa kanila ang isang magaspang na lalaking mukhang siga at pinagsabihan silang huwag maingay. Sagot nila ay normal lang naman silang nag-uusap at tinanong ng lalaki kung bakit pa sila kampanteng nagkukwentuhan gayong ninanakawan na nila ang lugar na yon at mukhang wala silang pakialam. Samantala ay iniisip ni Toto na kailangan niyang maging matapang bilang leader ng party. Gagawin niya ang lahat para maging komportableng lugar ang grupo nila para sa mga babae at habang iniisip niya ito, nagtanong siya kay Anemone kung ano ang mga hilig niya. Sabi ni Anemone na hilig niya ang paninigarilyo at pera at bigla niyang naisip kung ano ang ibinahagi niya at agad niyang sinabing joke lang yon. Ayaw niyang bumaba ang depensa niya kaya binago niya ang topic at siya naman ang nagtanong kung ano ang hobby ni Toto. Napatahimik si Toto at pagkatapos ng mahabang katahimikan, ibinunyag niyang weightlifting ang hobby niya at sa isip ni Anemone ang corny naman nito kaso hindi na lang niya sinabi dahil wala na ulit silang mapag-usapan. Dahil sa sobrang awkward ng sitwasyon ay nagpasya si Anemone na diretsahin na lang at tinanong si Toto tungkol sa peklat niya. Samantala sa ice cream shop ay napansin ni Sil na hindi pala ganoon kaayos ang bayan na ito gaya ng itsura. Muli silang tinanong ng bandido kung bakit parang wala silang takot. Dumating ang pinuno ng grupo ng mga bandido at tinanong sila kung alam ba nila kung sino ang kaharap nila. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Zack the Chain Scythe at ibinunyag niyang isa siyang dating B-rank adventurer. Sigurado raw siya na narinig na nila ang pangalan niya pero hindi talaga nila ito kilala at naisip ni Sil kung ang B-rank ba ay nakakawaw. Paliwanag ni Goa na bihira ang B-rank at kung may 1,000 adventurers ay nasa top 100 lang ang B-rank at nagalit si Zack at binanggit na kailangan na niyang patahimikin ang mga ito, kaya umatake siya pero naglabas si Sil ng barrier para depensahan ang sarili at umaasang alam ni Zack kung sino ang inatake niya. Sumigaw si Zack na tumahimik siya at umatake ulit pero naiwasan nila ito at nagpasya si Sil na siya na ang bahala na humarap kay Zack. Naisip naman ni Goa na siguradong magkakaroon sila ng bounty dahil dito kaya't nagpaalala siyang huwag patayin ang kalaban. Balik sa gubat ay isiniwalat ni Toto na ang peklat niya ay galing sa isang halimaw. Sinabi niya na marami na siyang nawala nitong mga nakaraang taon kasama na rito ang bahay ng pamilya nila at ang kumpiyansa niya sa sarili at tinanong ni Anemone sa isip niya kung paghihiganti ba ang hinahabol nito.
pero ipinaliwanag ni Toto na gusto lang niyang maibalik ang kumpiyansa niya para maniwala siyang may kabuluhan pa rin ang pagkakaligtas niya. Gusto niyang patunayan na may maiaambag pa siya sa mundong ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-survive, pagkatapos ay dumating na sila sa lugar kung saan matatagpuan ang mga halamang gamot na kailangan nila. Nagsimulang pumulot ng herbs si Toto at habang si Anemone ay hindi man lang naawa sa hirap na naranasan ni Toto at iniisip niyang siya nga, halos wala naman talagang meron mula pa noon at lumapit siya kay Toto at hinihipan ang tainga nito dahilan para mawalan siya ng malay, naisip ni Anemone at ngayon ay makikita na niya kung ano talaga ang halaga ni Toto. Samantala sa ice cream shop ay binubugbog na ni Sil si Zack at ang leader ng mga bandido. Naisip ni Zack na ngayon lang siya nakakita ng ganitong klase ng magic. Tinawag niya ang mga tauhan niya para tumulong pero napansin nating na-tame na sila ni Goa. Tinapos na rin ni Sil si Zack at pagkatapos ay inabutan siya ni Goa ng ice cream at naisip ni Goa na tapos na sila rito. Balik sa gubat ay makikita natin si Anemone na ginagamit ang kakayahan niya para mag-manifest ng isang explosive na tinatawag na level bomb. Ipinaliwanag niyang ito ay isang uri ng bomba na ginawa gamit ang skill niya at ang lakas ng pagsabog nito ay nakadepende sa lakas ng target. Medyo matagal ang proseso bago ito mabuo at kapag naging aktibo ay hindi na ito pwedeng alisin o patayin, pero may limitasyon din ito dahil hindi ito epektibo kapag alerto ang kalaban. Pero dahil sa natulog si Toto ay siya ang perpektong target at itinatanam ni Anemone ang bomba at pinanood ito habang lumalaki, naisip niya na si Toto marahil ang magiging unang tao na lalampas sa 30 cm mark ng bombang ito. Samantala sa ice cream shop ay nagpasalamat ang mga empleyado kina Goa at Sil sa pagsasagip sa kanila, pero sabi ni Sil hindi naman talaga para sa kanila ang ginawa nila at idinagdag ni Goa na kung gusto talaga nilang magpasalamat, huwag na lang nilang banggitin sa guild na sila ang tumalo sa mga bandido. Hinimok ni Goa ang mga empleyado na sila na lang ang mag-claim ng trabaho at kunin ang bounty para magamit sa pagpapaayos ng shop. Natuwa ang mga empleyado at inalok silang ipaglibre ng hapunan bilang pasasalamat. Ngunit bumubulong si Sil kay Goa na delikado kung malaman ni Toto na malalakas pala sila, kaya mas mabuti pang umalis na lang sila agad at naintindihan ni Goa ang sitwasyon kaya agad siyang naglabas ng mga gamot, ipinakalat ito sa paligid at ginamit para makakalimutan ng mga empleyado ang lahat ng tungkol sa kanila. Pagkatapos nito ay nagpasya silang umalis na at sabi ni Sil na sobrang convenient nito. Iniisip na kahit ang sorcery ay nahihirapang baguhin ang alaala ng tao at dahil dito ay nagsimulang ma-interes si Sil sa mga gamot at sinabi ni Goa na pwede niya siyang turuan kung gusto niya. Samantala ay habang patuloy pang lumalaki ang bomba ni Anemone, naisip niyang kung sumabog ito ngayon hindi na siya makakatakas sa sakop ng pagsabog at napansin niyang lumalaki pa rin ito at sa kabilang banda, makikita natin si Goa na tinuturuan si Sil kung paano gumawa ng gamot. Pero nagkamali si Sil ng timpla at nagkaroon ito ng masamang reaksyon, samantala ay pinutol na ni Anemone ang bombang nakakabit kay Toto at agad niya itong ginigising at sinabihan na itapon ang bomba ng malayo. Itinapon nga ni Toto ang bomba at sabay na sumabog ito kasama ng gamot ni Sil. Napansin ni Anemone na ginamit ni Toto ang sarili niya bilang shield para maprotektahan siya mula sa pagsabog. Napakalakas ng pagsabog umabot ito sa punto na nabasag ang malaking bahagi ng bundok. Nagulat si Anemone na okay pa rin si Toto matapos siyang protektahan at napansin ni Toto na nasira ang lahat ng halamang gamot, pero paliwanag ni Anemone na ang dapat niyang ikabahala ay ang sarili niya dahil pwede na siyang mamatay kanina, taos puso siyang nagpasalamat kay Toto sa pagsasagip sa kanya. Dahil dito ay nawalan na naman ng malay si Toto at nahiya si Anemone sa sarili niya matapos ma-realize ang mga sinabi niya. Maya-maya ay makikita na natin silang dalawa pabalik na sa bayan at ipinaliwanag ni Anemone kay Toto na may halimaw daw na naglagay ng bomba sa kanya habang wala siyang malay. Tapos tumakbo agad ito at sabi ni Toto na ayos lang ang mahalaga ay ligtas si Anemone. Naisip ni Anemone na baka lumaki pa ang bomba kung hindi niya ito pinutol agad kaya't nangako siyang magiging mas maingat na siya mula ngayon. Pinutol ni Toto ang iniisip niya kaya't nagbago siya ng paksa at binanggit niyang mabuti na lang at nahanap pa rin nila ulit ang mga herbs. Sa isip ni Toto ay mukhang mas nagiging maayos na ang samahan nila ni Anemone. Sigurado si Anemone na magugulat sina Sil at Goa kapag nakita nila silang dalawa na ganito naka-close at siguradong tatanungin sila kung ano ang nangyari. Pero nang magkita sila ay mas nagulat sila na mas magulo pa ang itsura ni Sil at Goa kaysa sa kanila.
Tinanong ni Anemone kung anong nangyari at nag-alala si Toto kung ayos lang ba sila at sagot nila na chemistry mishap lang. Mabilis na binanggit ni Sil na hinding-hindi na siya muling hahawak ng gamot. Matapos nun ay nagpatuloy ang grupo ni Toto sa pagkuha ng mas marami pang missions at sa kasalukuyan. Ang mission nila ay talunin ang grupo ng mga goblin at gaya ng dati si Toto ang lumalaban sa unahan, habang si Ann ay sumusuporta gamit ang kanyang mga skill. Si Goa naman ay nagpapahina ng mga kalaban gamit ang kanyang mga potion at si Sil ang tumatapos sa natitirang mga halimaw gamit ang isang malakas na area attack. Matapos nilang malinis ang mission ay bumalik sila sa guild kung saan binati sila ng receptionist at sinabi nitong pasado na ang grupo nila para kumuha ng D-rank promotion exam, pero si Goa lang ang may alam kung ano ito. Ipinaliwanag ni Goa na kailangan nilang pumasa sa isang pagsusulit para tumaas ang ranggo nila at makatanggap ng mas mahihirap at mas rewarding na mission. Dagdag ng receptionist na ang test nila ay pasukin at lupigin ang isang dungeon at sa pagsubok na ito, susubukan ang pagkakaisa at samahan ng kanilang grupo kaya agad nagpanik ang lahat. Nang makarating na sila sa dungeon ay sinabi ng bantay kay Toto na kailangan nilang makarating sa pinakailalim ng dungeon kasama ang buong grupo at magdala ng patunay na naabot nila ito upang makapasa. Tinanong ni Ann kung gaano ba kalalim ang dungeon pero tumanggi ang bantay na sagutin dahil hindi raw ito magiging totoong test kung tutulungan sila. Giit ni Goa na ayos lang naman kahit ganoon dahil close naman daw silang lahat, at hindi magiging mahirap ang test na ito para sa kanila. Nagpakitang gilas ang tatlong babae para ipakita sa bantay kung gaano sila ka-close sa isa't isa pero pagpasok pa lang ni Toto sa dungeon, nagsimulang lumitaw ang malisyosong ngiti sa mga mukha ng tatlong babae balak nilang atakehin siya sa loob. Isang araw bago magsimula ang mission ay nagmeeting ang tatlong assassin girls para pag-usapan ang plano nila. Agad nilang nilinaw na wala talaga silang balak tumulong kay Toto sa pag-clear ng dungeon dahil wala naman daw kwenta ang D-rank promotion. Pero sinabi ni Goa na kapag naabot nila ang D-rank ay may bago silang missions na mapupuntahan at ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad para tambangan si Toto. Hindi pa rin kumbinsido si Ann at sumang-ayon si Sil sa kanya. Pero sabi ni Goa na kahit papaano ay dapat pa rin nilang tapusin ang promotion quest, kaya sa huli ay nagkaisa silang mag-truce hanggang matapos ang test pero sa totoo lang, lahat sa kanila ay may lihim na planong sirain ang truce at atakehin si Toto sa loob ng dungeon. Balik sa kasalukuyan ay sinusubukan ng party hanapin ang daan papunta sa susunod na palapag ng dungeon. Napansin ni Toto ang isang pintuang may nakakatakot na mukha ng tanso sa gitna at may plaka sa tabi nito na may mga instruction. Lumapit si Goa para basahin ito dahil siya lang ang marunong magbasa sa grupo at nabasa niyang ang pintuan ay mabubuksan sa pamamagitan ng pagbigay ng mana, at tuluyang magbubukas kung bibigyan pa ito ng stamina at hindi maintindihan ng iba kung anong ibig sabihin ng nababasa ni Goa, kaya ipinaliwanag niya na kailangan ng tulungan ng bayani at isang mage para mabuksan ang pinto. Agad inilagay ni Sil ang kamay niya sa bunganga ng creepy na mukha sa pinto at agad nitong sinipsip ang mana niya. Napatunayan ni Sil na tama ang teorya ni Goa na kailangan na ngayon ni Toto na ibigay ang stamina niya para tuluyang mabuksan ang pinto. Ipinatong ni Toto ang kamay niya at agad na sinipsip ang malaking bahagi ng kanyang stamina at pagkakabukas ng pinto, nagpatuloy silang pumasok sa mas malalim na bahagi ng dungeon pero nag-aalala si Toto kay Sil at iniisip na baka naubos din ang mana nito pero ang totoo, binago ni Sil ang spell ng pinto para halos si Toto lang ang mawalan ng lakas. Plano na niyang tapusin si Toto ngayon habang mahina ito pero biglang nag-cast si Ann ng simpleng healing spell kay Toto, kaya nabawi ito kahit papaano at halos hindi makapaniwala si Sil pero pinayapa siya ni Goa at pinaalalahanan niya si Sil na may ceasefire sila ngayon, at kung may magtatangkang patayin si Toto na pwedeng makialam ang iba. Maya-maya ay dumating sila sa susunod na pagsubok na isang kwarto na puno ng apoy. Nais ni Ann na maghagis ng bomba para mas lumala pa ang apoy pero agad itong pinatay ni Sil gamit ang wind magic kaya't palpak ang plano ni Ann. Ang sumunod na trial ay isang silid na puno ng makapal na fog na hindi nila halos makita kahit anong direksyon. Habang hinahanap ni Toto ang daan palabas ay naglabas si Goa ng isang special na pabango na kayang magdulot ng halusinasyon at mag-away ang mga kasamahan. Pero walang nangyari at nagulat si Goa dahil inaasahan niyang maaapektuhan kahit papaano sina Sil at Ann pero binanggit ni Sil, naka-protection siya gamit ang magic laban sa mga negative effects at samantalang si Ann naman ay nagsabing immune na siya sa mga lason ni Goa dahil palagi na niyang nakakasama ang mga ito.
Biglang bumalik si Toto at binanggit na nahanap na niya ang exit at walang nagawa si Goa kundi tanggapin na wala na siyang laban sa dalawa. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sabay-sabay na nagdesisyon ang tatlong babae na tapusin muna ang isa't isa bago si Toto ang tirahin, pero bago pa sila makakilos ay dumating na sila sa susunod na trial, isang kwarto na may 3 pintuan. Agad pinili ni Ann ang pinto na patungo sa treasure room at sinabing mas maganda kung makakuha sila ng pera bukod sa patunay para sa exam. Tinawag siya ni Sil na gold digger at niyaya naman si Toto sa Room of Glory at si Goa naman ay nagsabing sumama na lang sila sa kanya sa Room of Pleasure para mag-enjoy silang tatlo. Ngayon ay nagagawan na ang tatlong babae kay Toto at sabay-sabay na nagsasabing piliin sila. Nalito si Toto kung ano ang gagawin dahil hindi niya maintindihan kung paanong mula sa pagiging besties ilang minuto lang ang nakalipas ay bigla na lang silang nagbangayan. Kalaunan ay tumigil na sila sa pangungumbinsi sa kanya at nagdesisyon na lang na maglaban-laban gamit ang trial bilang dahilan. Gustong pigilan ni Toto ang gulo para makarating na sila sa pinakailalim ng dungeon kaya't bigla siyang nakaisip ng plano. Imbes na pumili ng alinman sa 3 pinto ay sinuntok na lang niya ang sahig at dahil dito ay gumuho ito. Bumagsak silang lahat sa isang malaking bukas na lugar pero naampat ang pagkakabagsak nila ng makakapal na ugat ng puno sa ilalim. Nagulat ang mga babae sa nangyari at sinabi ni Toto na naisip niya lang na baka ang pinakamadaling daan pababa ay diretso sa ilalim. Biglang lumitaw ang isang matandang martial artist at pinalakpakan sila. Binanggit niya na tama ang ginawa nila at dahil doon ay agad silang nakarating sa pinakailalim ng dungeon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Lightning Legs Barrow at sinabing siya ang magiging taga-suri nila sa tunay na exam. Ipinaliwanag niya sa grupo na para makapasa ay kailangan lang nilang makatama ng kahit isang beses sa kanya. Bigla na lang tumingin ng masama si Barrow sa mga babae at iginiit kay Toto na maswerte siya na may harem ng ganoong kagandang mga babae. Na-offend ang tatlo at napagpasyahan nilang patumbahin siya, pero lumapit si Toto at binanggit na siya na lang ang haharap kay Barrow dahil pakiramdam niya ay wala pa siyang masyadong silbi hanggang ngayon. Tinawag siya ni Barrow na matapang pero tanga sa pagharap sa kanya ng mag-isa at bigla itong sumugod ng mabilis at sinipa niya si Toto gamit ang buong lakas, pero madaling na-block ni Toto ang sipa at bumawi ng suntok at naiwasan iyon ni Barrow ng madali at nagpa siya na subukan palalo ang kakayahan ni Toto. Tumalon siya mula sa kisame at tumira ng malakas na sipa sa leeg ni Toto, kasunod ng isa pang malakas na atake pero wala pa ring epekto kay Toto at bumawi ulit si Toto ng suntok at nakailag si Barrow sa huling segundo, pero sa lakas ng suntok ay nabutas ang sahig sa harap niya. Napahanga siya sa lakas ni Toto at sa kabilang banda ay humanga rin ang mga babae sa bilis ng matanda. Biglang nakaisip ng plano si Goa at ibinulong ito sa dalawa at tumayo sila at binanggit kay Toto na hindi nila hahayaan na siya lang ang lumaban at susuportahan nila siya. Nagcast sila ng malalakas na buff at ipinasa ito sa unahan pero imbes na si Toto ang i-buff, si Barrow ang tinarget nila para mas lalo itong lumakas at durugan si Toto at ang problema, akala ni Toto ay siya ang binaf ng mga babae. Samantala ay biglang nakaramdam si Barrow na mas malakas pa siya kaysa noong kasagsagan ng lakas niya. Sumugod siya kay Toto para tapusin ito sa susunod na atake pero sa pagbukas niya ng depensa para sa isang todo lakas na tira, nasapul siya ni Toto sa isang suntok lang at bumagsak agad. Nadismaya ang mga babae na pumapalpak na naman ang plano nila at biglang napansin ni Sil na may nanonood sa kanila mula sa malayo. Paglingon niya ay biglang nawala ang misteryosong tao na iyon at makalipas ang ilang sandali, bumalik na sila sa ibabaw at binigyan si Toto ng bantay ng certificate na pasado siya sa D-rank promotion exam. Nagsimula namang umasta ang mga babae na tila dahil sa kanilang teamwork at matibay na samahan kaya sila nanalo, pero naalala ni Toto kung paano sila nag-aaway kanina at sinabi niya na talagang nag-aalala siya nang makita niyang naglalaban sila, kaya agad na nag-imbento ng kwento ang tatlo na may kakaibang spell sa silid na nagpagalit sa kanila sa isa't isa. Nagpasalamat pa sila kay Toto dahil binasag niya ang sahig bago tuluyang umapekto ang spell, at madali naman siyang naniwala sa kwento nila at habang naglalakad pauwi ang grupo, agad na tumigil ang mga babae sa pagiging friendly sa isa't isa pagkatalikod ni Toto. Halos maglaban na naman sila pero biglang narinig nila ang kumakalam na tiyan ni Toto at inamin niyang nagugutom siya pagkatapos ng exam. Iminungkahi ni Goa na mag-party sila para i-celebrate ang promotion nila at noon pwede silang kumain at uminom hanggat gusto nila.
Pagdating nila sa inn ay nagsimula na ang kasiyahan at pagkalipas ng isang oras ay lasing na si Anne, nakayakap kay Sil at sinabing matagal na niyang gusto magkaroon ng cute na nakababatang kapatid na babae. Halos di na makakaawat si Sil na gamitin ang magic niya para pasabugan si Anne, samantala ay nilalandi naman ni Goa si Toto at sinabihan na pumunta sa kwarto niya mamaya at hindi niya napansin na sobrang dami na pala nang nainom ni Toto at natulog na ito sa sobrang lasing, si Sil ang unang nakapansin at gusto na niyang itigil ang party. Inalok siya ni Anne ng inumin pero tumanggi si Sil dahil hindi niya gusto ang mapait na lasa kaya't binigyan siya ni Goa ng cocktail na gawa sa local sweets. Hindi na nakatanggi si Sil at makalipas ang isang oras ay sobrang lasing na rin siya. Nagyakap siya kay Anne na tinawag itong ate at umakyat sa balikat ni Toto para makipaglaro, habang lahat ay lasing si Goa pa rin ang pinaka-sober at naglabas siya ng syringe at sinabing oras na para maglaban. Nagalit sina Anne at Sil dahil tinangka niyang umatake habang mahina sila. Pero biglang nagbago ang isip ni Goa at ibinahagi na masyado siyang nag-e-enjoy para sirain ang gabi sa pamamagitan ng away. Inamin ng tatlo na wala talaga silang totoong kaibigan at ngayon lang sila naka-experience ng ganitong klaseng party. Nagtalo-talo at nagtawanan sila habang si Toto ay natulog pa rin. Makalipas ang ilang oras ay unti-unti silang nagkamalay at ginigising si Toto dahil oras na para umuwi. Kinagabihan habang lahat ay natutulog ay nagising pa rin si Sil dahil nararamdaman niyang may nanunood sa kanila. Tinawag niya ang stalker at binanggit na lumabas na dahil wala namang makakakita sa kanya ngayon. Bigla na lang lumitaw si Happy at isa sa elite guard ng Demon King sa bintana at binati si Sil. Naalala pa ni Sil ang mga araw kung saan laging siya pinapahiya ni Happy sa harap ng ibang demonyo sa pangalan ng training. Pero ngayon ay iba na ang kilos ni Happy na tila ba may pagmamahal siya kay Sil at hindi ito pakitang tao. Alam ni Sil na kahit papalaging chill si Happy sa labas at siya ang pinakamahigpit na guro sa buong Demon Kingdom kapag nasa training na, at kung nandoon si Happy ngayon ay iisa lang ang ibig sabihin nun at kinumpirma iyon ni Happy at ipinaliwanag niyang narito siya para sunduin si Sil, dahil kung isang buwan na at hindi pa natatapos ang mission niya ay ibig sabihin ay hindi pa siya handa sa totoong mundo. Yayain siyang bumalik sa basement ng Demon Lord's Castle para ituloy ang training at halos natulala si Sil sa narinig, pero binigyan siya ni Happy ng isang araw na palugit at sinabi niyang pagmamasdan niyang mabuti ang totoong galing ni Sil sa totoong laban. Pagkaalis ni Happy ay sinubukang kumbansihin ni Sil ang sarili na kaya siya nagpipigil ay dahil gusto niya lang muna e-enjoy ang kalayaan, pero bukas ay tiyak daw niyang papatayin na niya si Toto at kinabukasan ay nawalan ng malay si Toto nang makita ang nakalitaw na tiyan ni Anne na ikinagulat ni Anne, dahil hindi naman naaapektuhan si Toto kahit maghapon siyang nakatitig kay Goa kahit halos business clothes lang ang suot nito. Habang nagtatalo sila kung anong klaseng pananamit ang tama o nararapat at napansin nilang wala si Sil, tinanong nila si Sil kung ayos lang ba siya at nagpasya na siyang magsabi ng totoo at sinabi niyang masaya naman ang party kagabi, pero hindi pa rin ito binabago ang katotohanang magkakaaway silang lahat at pareho ang layunin. Idineklara ni Sil na papatayin niya si Toto anuman ang mangyari, at hindi siya magdadalawang isip na patayin din sina Goa at Anne kung humaharang sila sa kanya at sumagot sina Goa at Anne. Tinanggap ang hamon ni Sil pero bigla na lang nagising si Toto. Nagkagulo ang mga babae at natatarante sa takot na baka may narinig si Toto sa pinag-uusapan nila, pero mabilis na tinanong ni Anne si Toto kung ano ang plano nila ngayong araw at si Toto naman ay wala pang iniisip ni isang bagay, kaya hindi niya alam ang isasagot. Kaya sumisingit si Goa at sinabi na pwede na silang tumanggap ng mas mahihirap na quests dahil D-rank adventurers na sila. Pwede na raw silang pumasok sa mga dungeon at lumaban sa malalakas na halimaw. Pero bigla siyang kumapit kay Anne at binanggit kailangan muna nilang mamili. Inaya ni Goa si Toto na pumili na lang ng madaling mission dahil silang dalawa lang ni Sil ang lalabas ngayon at pagkatapos noon, inaliw ni Anne si Toto sa pamamagitan ng pagtatanong kung may gusto ba siyang ipabili sa market. Habang tinanong ni Sil si Goa kung sigurado ba siya sa pagbibigay ng ganitong kalaking pagkakataon sa kanya, sagot ni Goa ay hindi naman talaga niya iniisip na kayang patayin ni Sil si Toto pero magsi-cheer pa rin siya kung sakaling magawa ito ni Sil. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sina Sil at Toto sa isang D-rank dungeon na kilala dahil sa mga halimaw na daga. Mabilis na pinangunahan ni Sil ang pagpasok sa dungeon at makalipas lang ng ilang minuto ay umatake na agad ang isang malaking, agad itong pinatalsik ni Toto gamit ang isang suntok at binanggit niya kay Sil na hindi siya mahihirapang protektahan siya.
Medyo nahiya si Sil sa narinig at nauna nang maglakad at doon ay mas pinili niya ang dungeon na ito dahil madali lang ito. Habang naglalakad sila ay iniisip ni Sil na sobrang taas talaga ng defense stats ni Toto pero sa ngayon, puro physical damage pa lang ang kinaya nito at sa palagay niya ay hindi magiging ganoon kalakas si Toto laban sa mga magic traps, at ito ang magiging paraan niya para matalo siya. Bigla na lang nakatapak si Toto sa isang trap tile at bumagsak mula sa kisame ang isang malaking block ng konkretong may mga spikes, pero sinalulang ito ni Toto gamit ang isang kamay at itinabi ito ng maayos, giit niyang magiging mas maingat na siya mula ngayon. Hindi na nagulat si Sil at umaasa pa nga siya na patuloy na mauuntog sa trap si Toto, dahil hindi lang pisikal ang mga traps sa dungeon na ito, meron din itong magic traps at maya-maya ay dumating sila sa susunod na silid, at nagulat si Toto nang makita ang isang totem pole sa harap nila. Ipinaliwanag ni Sil na ang totem ay parang lock sa pinto at kailangan nilang matupad ang kondisyon nito para makapasok sa susunod na palapag. Sinabi niyang malalaman ni Toto ang kondisyon kapag hinawakan niya ang totem at naisip ni Toto na parang katulad lang ito ng statue face sa nakaraan nilang mission. Sinabi ni Sil na siya na lang ang mag-a-analyze ng totem at mabilis niyang natuklasan na binabawasan nito ng 10% ang defense ng isang tao. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para gawing 70% ang bawas pero ipinaliwanag niya kay Toto na 10% lang ito. Masaya si Toto at agad pumayag na siya ang hahawak sa totem para maprotektahan si Sil, pero paghawak niya ay agad nitong sinipsip ang 70% ng defense stats niya at medyo nakaramdam siya ng bigat sa katawan, at natuwa si Sil na gumana ang plano niya. Pagbukas ng pinto sa harap nila ay binanggit ni Sil na malamang doon sa loob ang pugad ng mga halimaw na daga. Pumasok na sila pero biglang nagduda si Sil nang makita si Happy na pinapanood siya at kinabahan siya at nagdesisyong huwag nang gumamit ng kahit anong panlabas na bagay para patayin si Toto kundi siya mismo ang gagalaw. Bigla siyang tumawag kay Toto at bahagyang tinaas ang palda niya at nang lumingon si Toto at makita yon, agad siyang nawalan ng malay at nag-charge agad ng atake si Sil at iniisip kung paanong kinaya niya ang mabibigat na training ni Happy noon, pero hindi niya kayang tiisin ang panlalait ng ibang demonyo sa kastilyo na tinatawag siyang walang talento. Gusto niyang patunayan na mali sila, gusto niyang patayin ang bayani at matapos ang tiyan, lumitaw ang isang napakalaking demonic side at tinataga niya si Toto at nasugatan ito. Natuwa siya dahil gumana ang strategy niya at inisip na matatapos na niya ito sa susunod na atake. Pero biglang pumasok sa isip niya ang masasayang alaala niya kasama ang grupo at tinaboy niya ang alaala na tinaas muli ang sandata at tumira, pero ang tinamaan niya ay isang daga na halimaw na susugod sana kay Toto mula sa likod. Ginigising niya si Toto at sinabing mas mag-ingat na siya dahil muntik na siyang masusugatan ng daga. Pinagaling pa niya ito at nagtaka siya kung bakit hindi niya magawang patayin si Toto kahit 2 beses na siyang nagkaroon ng pagkakataon. Nagsorry si Toto at iginiit na wala siyang silbi at bigla niyang sinuntok si Toto kaya't kinabahan si Sil baka nahahalata na siya pero ang totoo, sinasapak lang pala ni Toto ang isang daga sa likod ni Sil. Dumami ang daga sa paligid kaya't sinabi ni Sil kay Toto na siya na ang bahala sa likod niya pero sagot ni Toto, siya ang magpoprotekta kay Sil at napasaya siya doon at pagbalik nila sa inn, nagulat si Naan at Goa nang makita si Toto na may sugat. Ipinaliwanag ni Toto na mapanganib pala ang mga daga sa dungeon at agad siyang nilapitan ni Goa para linisin ang sugat niya at maiwasan ang impeksyon. Habang nililinis ito ay tinanong ni Ann si Sil kung bakit hindi niya tinapos si Toto pagkatapos masugatan. Sabi ni Sil na naubos ang lakas niya. Naniniwala agad si Ann at pinagtawanan siya at binanggit na kailangan niya ng mas maraming protein. Tinawag ni Goa si Ann para tapusin ang paggagamot kay Toto at sa isang tabi ay nag-iisip si Sil kung bakit ba gusto niya talagang makasama ang grupo. Gabi na nang puntahan ni Sil si Happy at nagagalit si Happy dahil pinagaling pa ni Sil ang bayani imbes na patayin ito. Tinawag niya itong isang uri ng pagtataksil sa Demon Lord at tinanong niya si Sil kung may maibibigay ba siyang rason. Umamin si Sil na nagdalawang isip siya sa mahalagang sandali at handa siyang tumanggap ng kahit anong parusa. Nagulat si Happy sa pagiging mature ni Sil kaya bigla niyang sinabi na pwede na siyang magpatuloy sa paglalakbay. Gulat na gulat si Sil at tinanong kung bakit pinapayagan pa siya kahit hindi natapos ang mission niya. Ipinaliwanag ni Happy na nandoon siya para lang alamin kung handa na talaga si Sil maging independent. Ayon kay Happy ang bilis at lakas ng dark magic ni Sil ay pumasa na sa standards at dagdag pa niya. Nakita niyang marami ng emosyon si Sil sa pakikihalubilo sa party niya at senyales daw iyon ng emotional growth.
Masaya si Happy na lumaki na si Sil kaya't pinayagan niya itong magpatuloy. Bigla niyang ibinahagi rin na napansin niyang in love si Sil kay Toto at bilang isang fan ng romance ay ini-ship niya agad sila. Nahiya si Sil sa sinabi at pagkatapos ng kaunting pang-aasar ay lumipad na si Happy at iniisip niya kung gaano na nga kalaki ang ipinagbago ni Sil mula sa pagiging loner na galit sa lahat, ngayon ay may mga taong nagpapasaya sa kanya. Kinabukasan ay bumalik na sa normal si Sil at sinalubong siya ni Naan at Goa at tinanong kung anong meron kahapon at ang weird ng kilos niya. Giit ni Goa na pati si Toto nag-alala sa kanya at binanggit ng dalawa na masaya silang makita siyang bumalik sa dating siya at tapos, ginigising ni Goa si Toto binanggit na maayos na si Sil ngayon. Tinanong ni Ann kung ano ang mission nila ngayong araw at sagot ni Goa na isang mahabang expedition kung saan matutulog sila sa labas. Halos ma-high blood si Toto sa naisip niya at hindi natuwa si Goa sa pagtutol nito kaya't hinawakan niya ito at ginamitan ng reverse Pedro Pascal, na ang ibig sabihin ay pinahina niya ito hanggang sa mahimatay. Kinabukasan si Toto at ang kanyang grupo ay naghanda para sa kanilang pinakaunang ekspedisyon, si Goa ang pinaka-excited sa lahat at tinanong siya ni Toto kung handa na ba sila para sa biyahe at siniguro naman nito na siya na ang nag-asikaso ng lahat mula sa tent hanggang sa sleeping bag. Nakaimpake na rin siya ng mga gamit kaya agad itong isinampay ni Toto sa kanyang likod, samantala ay tinanong ni Ann si Goa kung saan sila patungo at sagot nito ay sa isang baryo sa hangganan na tinatawag na Ani, na nasa katamtamang distansya mula sa kanilang lungsod kaya't perpekto para sa unang ekspedisyon nila. Natuwa si Sil nang marinig ito dahil para sa kanya ay ito ang totoong pakikipagsapalaran pero gusto ring malaman ni Ann kung ano ang layunin nila. Pinaliwanag ni Goa na pinili niya ang lugar dahil gusto niyang medyo mahaba ang biyahe, pero maganda rin ang misyon nila. Bigla niyang inilabas ang isang malaking kahon na gawa sa kahoy at ipinaliwanag na trabaho nilang ihatid ito ng ligtas sa baryo. Mabigat ang kahon at walang gustong tumanggap ng misyon na ito pero dahil doon ay malaki rin ang gantimpala kapag natapos nila. Natuwa ang lahat sa kondisyong iyon at agad binuhat ni Toto ang kahon na para bang pinakamagaan lang sa gym. Handa na silang umalis nang hindi nila alam na may isang tao palang nagmamasid sa kanila na may masama na balak at sa daan, biglang sinabihan ni Sil si Toto na huwag itong mahihimatay sa biyahe dahil tuwing nawawalan siya ng malay, kinakarga siya ni Sil gamit ang kanyang mahika. Ngayong mabigat din ang dala nila at hindi na niya kayang buhatin silang dalawa dahil mabilis mauubos ang kanyang mana. Humingi ng paumanhin si Toto dahil hindi niya alam na kinukuhang buhat siya ni Sil noon at nangako siyang hindi siya mahihimatay pero biglang may malakas na ihip ng hangin, na nagbigay kay Sil ng Marilyn Monroe moment at parang sumabog ang utak ni Toto sa nakita. Naiinis si Sil sa kanya pero dahil sabik siya sa pakikipagsapalaran at binuhat na lang niya si Toto pati na ang gamit at naglakad ng mas mabilis, kinabukasan ay nagreklamo si Sil na hindi sila nakalayo kahapon at humingi ulit ng paumanhin si Toto. Nakipag-usap sa kanya sina Sil at Goa pero halos hindi na mapigilan ni Ann ang sarili na magsindi ng yosi. Tinanong siya ni Toto kung pagod ba siya pero sagot niya ay ayos lang siya pero hindi na siya nakatiis at agad yumayakap sa braso nito, sabay sabi na kailangan niya ng suporta mula sa isang malakas na lalaki. Biglang nawalan ng malay si Toto at masayang umalis si Ann para mag-yosi break at paulit-ulit lang itong nangyari at sa huli, halos hindi sila nakalayo sa kanilang biyahe at nang hinayang si Toto at nakaramdam ng guilt, pero sinubukan siyang damayan ni Goa. Wala namang pakialam si Sil sa kanila at ang iniisip lang niya ay paano perpektong e-roast ang marshmallows. Natutuwa naman si Goa na masaya pa rin ang grupo kahit wala silang gaanong progreso sa misyon at maya-maya, habang natutulog ang lahat si Goa ay nanatiling nagbabantay sa mga gamit. Biglang lumabas ang tulisan na nakita nila kanina at tuwang-tuwa si Goa na harapin ito at sinabi ng tulisan na ibigay na lang ang kargamento o ibebenta niya ang mga babae sa isang pedophile na mga ngalakal. Kahit medyo gusto ni Goa ang ideya ay hindi niya planong hayaan na mawala sa kanya si Naan at si Sil. Sinabi niya sa tulisan na pwede nitong kunin ang kargamento kung kaya niya itong buhatin. Gumamit ito ng isang kakayahan na nagbibigay sa kanya ng lakas na parang 5 taon ng pag-gym at paggamit ng steroids pero kahit ganoon, hirap pa rin siyang buhatin ang kahon. Tinukso pa siya ni Goa na subukan pa at sinabihan siya ng tulisan na manahimik pero biglang lumabo ang kanyang paningin at bumagsak siya sa lupa. Lumapit si Goa at sinabi na nilagyan niya ng matinding gamot na pang-hallucination ang kahon.
Siyempre ay hindi ito umubra kay Toto at nakapaghanda rin ang mga babae laban dito at ito ang totoong dahilan kung bakit ayaw ni Goa na may ibang makakuha sa kanila dahil gusto niya silang gawing mga laruan niya. Kinabukasan ay ginigising ni Goa si Toto at kinabahan ito nang maalala na nakatulog siya sa oras ng pagbabantay. Sinabi ni Goa na wala namang problema at tinanong siya ni Toto kung may nangyari at sumagot si Goa na wala. Sabay itinatago ang tulisang tuluyan ng naging alipin niya at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa paglalakad at sinabi ni Goa na kapag natawid na nila ang kagubatan, makakarating na sila sa kanilang pupuntahan. Biglang umiingay ang tiyan ni Toto at nagpa siya ang lahat na mag-lunch break muna, pero pinapaalala ni Ann na paubos na ang kanilang supply kaya't kailangan nilang manghuli ng pagkain para sa kanilang sarili. Agad na sinabi ni Goa na pagod siya dahil gising siya buong magdamag at sumabay naman si Ann bilang isang pari at hindi siya pwedeng pumatay ng kahit ano. Naiwan tuloy sina Sil at Toto at inaabot ni Goa ang pingwit kay Sil sabay utos na makahuli siya ng masarap na pagkain. Natuwa si Sil nang marinig ito pero sinubukan niyang itago ang saya sa harap ng mga kasama. Pagdating nila ni Toto sa isang malapit na lawa para manghuli ng isda ay mahina siyang kumanta sa sobrang tuwa. Napansin ni Toto at binanggit na mukha siyang nag-e-enjoy sa pangingisda at sinubukan niyang itago iyon at pinaalalahanan ang sarili na ang tunay niyang misyon ay patayin ang bayani. Nagpa siya siyang subukan muna ang pangingisda bago iyon pero agad niyang na-realize na nakakainip pala kapag wala kang nahuhuli. Nag-inarte siya at nagreklamo na gusto niyang bumalik ang saya kaya't sinubukan siyang pasayahin ni Toto sa pamamagitan ng pagtalon sa lawa para makahuli. Sinabi ni Sil na gagamit siya ng mahika para gawing mabigat si Toto upang makalubog siya ng mas malalim. Gustong-gusto ni Toto ang ideya at hindi alam na plano pala ni Sil na ilubog siya hanggang sa pinakailalim. Hinubad ni Toto ang kanyang damit na halos magpakita ng parehong ugali ni Sil at saka tumalon sa lawa. Gumamit si Sil ng malakas na gravity magic para hindi na siya makabalik sa ibabaw. Pero ginamit ni Toto ang dagdag bigat para lumubog sa mas malalim na bahagi ng lawa at nakakita siya ng isang nilalang sa kailaliman. Nahuli niya ito at umakyat pabalik sa ibabaw na ikinagulat ni Sil dahil hindi niya inasahang walang kahirap-hirap si Toto sa pag-ahon kahit may spell siya. Kumalon si Toto pabalik sa tabi niya at ipinakita ang malaking huli pero binanggit ni Sil na halimaw iyon at hindi pwedeng kainin. Hindi alam ni Toto ang tungkol dito pero biglang naalala ni Sil na may isa pang masamang katangian ang halimaw. Binalaan niya si Toto na lumayo pero huli na dahil binugahan sila nito ng itim na tinte at saka bumalik sa lawa. Naiinis si Sil pero nang makita niyang nabalot ng tinte si Toto ay bigla siyang natawa. Nagpa siya siyang tumalon sa lawa para maghugas at sumunod din si Toto at matapos silang magbasaan at maglaro sa tubig. Bumalik sila sa pangingisda at sa wakas ay nakahuli rin si Sil at napaisip siya kung tama bang mag-enjoy siya gayong dapat ay patayin niya si Toto. Pagbalik nila sa kampo dala ang kanilang huli at agad silang nag-ihaw ng isda. Sinabi ni Ann kung gaano kamahal ang inihaw na isda at tinanong si Sil kung natikman na ba niya iyon dati at di siya sumagot at agad inabot ni Toto ang isang inihaw na isda sa kanya, sabay sabi na mas masarap iyon dahil siya mismo ang nakahuli. Biglang naalala ni Sil ang mga aral sa kanya bilang tagapagmana ng Demon Lord na dapat laging kumain ng may pino at elegant. Marahil itinuro sa kanya ng isang sobrang sosyal na Briton pero nang makita ang inihaw na isda sa harap niya, nakalimutan ni Sil ang lahat ng tinuro sa kanya tungkol sa wastong pagkain at agad siyang kumain na para bang ilang araw na siyang hindi kumakain. Natutuwa ang lahat na makita siyang nag-e-enjoy kaya nagpa siya silang magdiwang gamit ang natitirang baon nila. Kinabukasan sa wakas ay nakarating sila sa baryo ng Ani at ipinaliwanag ni Goa na siya at si Toto ay pupunta sa guild para iabot ang kargamento. Pinayuhan niya sina Sil at Ann na mag-ikot sa palengke ng baryo dahil parang high-quality thrift shop ito para sa mga damit. Agad pumayag si Ann pero ang totoo ay gusto lang niyang magyosi nang hindi nakikita ng bayani na bagay na ikinainis ni Sil. Samantala ay natapos ni Toto at Goa ang misyon at pinasalamatan sila ng receptionist dahil tinanggap nila ang trabaho. Sinabi nito na kadalasan ay sa ibang ruta sila kumukuha ng supplies pero dahil sarado iyon kamakailan napilitan silang mag-order mula sa bayan ni Toto. Sa cafe naman ay tinanong ni Sil si Ann kung hindi ba niya aatakihin si Toto dahil siya ang nakatakdang gumawa nito ngayon. Sumagot si Ann na magpapahinga muna siya dahil pagod siya sa biyahe at sabi niya, hindi naman nila kailangang umatake sa bayani sa bawat pagkakataon nila at sumang-ayon dito si Sil. Pero nilinaw ni Ann na hindi nila pwedeng mapatagal ang plano sa Bayasar kay Sil na siya ang pinakalamang na gumagawa nito dahil sobra siyang nag-e-enjoy.
Nainis si Sil at hinamon si Ann na siya na lang ang umatake at tinanggap ni Ann ang hamon at agad silang pumunta kina Toto at Goa. Nagpanggap si Ann na galit siya kay Toto dahil lagi itong nahihimatay anuman ang isuot niya, kaya gusto niyang sanayin ito sa pamamagitan ng pagpili ng damit para sa kanya at nalito si Toto sa request pero pumayag at ang pinili niyang outfit ay isang diving suit na natatakpan ang bawat bahagi ng katawan ni Ann. Nainis si Ann sa tanga na hindi man lang alam ang F sa fashion. Sinabi niya na dapat may kaunting style at function ang kanyang damit at tinanong siya ni Goa kung ano ang ibig niyang sabihin dahil medyo mabagal mag-process ang kanilang bayani. Ipinaliwanag ni Ann na gusto niya ng damit na hindi nagpapabigat sa kilos at hindi rin siya masyadong napapansin. Mabilis siyang pumili ng damit na bagay sa gusto niya at agad niya itong sinuot pero halata agad ng lahat na mukha siyang isang assassin, dahil wala si Toto sa posisyon para makipagtalo sa babae at sinabi na lang niya kay Ann na bilhin nila iyon. Tuwang-tuwa si Ann at ngumiti bilang pasasalamat na sapat para mawalan ng malay ang bayani. Sabi ni Sil na kailangan nilang pumili ng damit na hindi lang tinatakpan ang katawan ni Ann, at mayroon siyang tamang ideya at pinili niya ang isang mascot uniform. Halos hindi makapaniwala si Ann na pumayag siyang isuot iyon. Tuwang-tuwa si Sil dahil para sa kanya ay sobrang cute ng suot at si Toto naman ay nagsabi na perpekto ito dahil hindi siya mahihimatay kapag ito ang suot. Agad namang tinanggal ni Ann ang maskara at isinuksok sa ulo ni Sil, sabay sabing kailangan nilang baguhin ang itsura ni Goa dahil iyon ang pinakamalamang na dahilan para mahimatay si Toto. Sinubukan nila ang iba't ibang estilo sa kanya pero sapat na ang pino at pambabaing alindog ni Goa para mawalan ulit ng malay si Toto. Sa huli ay sinuotan ni Sil si Goa ng animal onesie at dahil sobrang natuwa siya rito, nagpasya siyang kumuha rin ng isa para kay Ann at para sa sarili niya. Medyo nalito si Toto sa lahat ng ito pero sumang-ayon siyang hindi siya mahihimatay kung ganito ang suot nila, pero ayaw ni Ann na may lalaking magdedesisyon kung ano ang susuotan niya at sinabi niyang hindi sila pwedeng magpunta sa mga pakikipagsapalaran ng nakaganito at pumili siya ng modernong ayos na bagay naman. Maganda ang kinalabasan at hindi nahihimatay si Toto pero mas lalo siyang nainis dahil para sa kanya, ibig sabihin ay hindi siya sapat na maganda at habang nakanguso siya ay hindi na kinaya ng maliit na puso ni Toto at nawalan ulit ito ng malay, dahilan para sumuko si Ann sa plano niya. Sa huli ay nanatili siya sa orihinal niyang damit. Pag-uwi nila ay nangako si Toto na gagawin niya ang lahat para hindi na mahimatay, pero sabi ng mga babae ay magiging problema rin iyon dahil mawawala ang pagkakataon nilang mag-usap-usap kaya't nagpasya silang huwag ayusin ang bagay na hindi naman sira.